Kinumpirma na ng Armed Forces of the Philippines ngayong hapon ang pagkakaroon ng malubhang sugat ng isang tauhan ng Philippine Navy. Kapahit nga ng AFP dahil sa muli intensyonal na mabilis na pagbangga habang nasa rotation at resupply mission sa PRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal kahapon ang nabanggit nga na Navy personnel. Ligtas naman itong nailikas at dinala sa pagamutan. Iginit ng AFP na hindi katanggap-tanggap ang patuloy na pagiging agresibo at unprofessional ng China Coast Guard. Committed umano ang AFP na manatili ang presensya sa West Philippine Sea bilang pagtalima sa international laws na protekta ng karapatan sa nabanggit na teritoryo. Yan ba yung putol ng daliri? Yan ba yan? Ay, Karen, hindi yung nabanggit, Karen, pero maluba yung binabanggit, Karen. Malubang pagkasugat. Malubha? Oo, malubang pagkasugat, Karen. Yan ang binanggit ng AFP. Ryan, ano naman ang version ng Armed Forces of the Philippines kaugnay niyang insidente? Magandang gabi, Bonica. Sa ngayon ay wala pang konkretong detalye na inilalabas ang Armed Forces of the Philippines tungkol doon sa insidente. At ngayong hapon, pasado alas 5, kalalabas lamang ng kanilang statement at ang kinumpirma lamang nila na mayroong isang severe na nasugatan doon sa insidente sa Ayungin Shoal kahapon. Pero doon sa iba pang mga detalye hanggang ngayon, naghihintay pa tayo kung ano nga ba ang nangyari kahapon dito sa RORE mission na isinagawa ng AFP. Kinundi na ni United States Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, ang ginawa ng China na sa pinakabagong rotation and resupply mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon sa post ni Ambassador Carlson sa social media platform na X, dahil sa isinagawang dangerous maneuver ng mga Chinese vessel, may sundalong Pilipino anya na nasugatan, kung saan hinadlangan ng China ang lehitimong paghahatid ng pagkain, tubig at supply sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Sa isang report ng China Daily, isang state-owned media ng China, inamin nito na sinampa, ininspeksyon at itinaboy nila ang mga sasakyang pangdagat ng Pilipinas nitong Lunes. Legal din umano at lehitimo ang kanilang ginawa. Pero wala pang ginagawang paglilinaw ang sandataang lakas ng Pilipinas hanggang ngayon tungkol sa insidente. Para sa isang international studies expert mula sa De La Salle University na si Professor Renato de Castro, malinaw na unlawful use of force ang ginawa ng China. This is a case of unlawful use of force. Well, it's really an escalation on the part of the Chinese. Based on sa mga statements na nababasa ko, like for example, there was attempt for boarding, there was of course effort to tow the vessel, and of course the term that I encountered, which I got from another source, the mission was a failure because the Chinese really put all its effort to deny the AFP from, of course, extending humanitarian assistance to our forces on board the Ayungin Shoal. Ito na anya ang pinakaseryosong ginawa ng China laban sa mga sundalong Pilipino. It's really the height of their escalation, use of their gray zone operation. It's really the darkest shade of Chinese gray zone operation. The fact that they have surrounded the resupply mission, they use everything, ramming, harassment, towing, and of course you have the participation, supposedly according to the source, the active participation of the People's Liberation Army's Navy. Posibleng kaya rin umano itong gawin sa BRP Sierra Madre ng commissioned vessel ng Philippine Navy. Kung nagawa nila ito sa military personnel, doon ay pwede nang i-invoke ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at United States, pero hahantong na ito sa kaguluhan. We can now, that will lead to the invocation of the Mutual Defense Treaty. Ayon kay De Castro, maaari kayang hanggang ngayon ay wala pang detalyeng inilalabas ang AFP at DND ay nagiging maingat sila sa kanilang magiging hakbang. Probably it's being discussed up there, not anymore at the level of the DND AFP. Probably it's already being discussed in Malacanang.
Monica, nakatakdang magtungo sa Palawan ang pamunuan ng AFP para personal na bisitahin yung mga wounded personnel at personal na alamin kung ano ang totoong nangyari mula doon sa mga tauhan ng AFP na nandoon sa insidente kahapon. Yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik kayo, Monica. Maraming salamat.